Doon ito nanguhuli sa bandang tubigan lang. Dala-dala ang Trobolite o baterya na may 12 by 12 sa pang-iilaw niya. Sana po maintindihan ninyo yung mga listeners natin kung bakit naiiwan ako ng asawa ko. Kailangan din niyang kumita kumbaga para may ipon at may gastos kami. So habang wala si Mister, meron akong dumating na bisita. Maambon noon, Sir Seth. Pero bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkaalinsangan o pagiging mainit ng panahon sa mismong paligid ng bahay. Yung tipong nanglalagkit ang pakiramdam. Inuulit ko, maambon noon. Mahimbing ang pagkakatulog noon ng panganay ko. Hanggang sa walang ano-ano, meron akong narinig na huni. Tunog siya ng parang kwi-kwi. Ganon. Nakagawian ko na rin na hindi natutulog kapag ganitong wala ang asawa ko. Madagdag ko lang din na wala kaming malapit na kapitbahay noon. Kaya talagang sinisigurado ko na ang bata sa sinapupunan ko at ang panganay ko ligtas. So ayun nga. Noong narinig ko ang huni, sakto din ang pag-atras abante ng aso namin sa silong. Hindi ito mapakali. Aso yon. Pero nararamdaman ko na natatakot ito. Noong mga panahon na yon, dahil sa nasa liblib kami, yung biyenan ng biyenan ko na magpapaanak sa akin, merong pinasaulo at tinurong dasal para maprotektahan ako sa ganito. Lalo na at ang panganay ko ay muntik na ring maaswang. Ang sabi niya, kapag inusal ko ang dasal na yon, makikita ko ng personal ang nilalang sa katawang tao nito. Dahil ito ang kauna-unahan na pagkakataon at talagang na-curious ako. Sinubukan kong usalin ang dasal na yon. 3 beses kong paulit-ulit itong sinabi. Hanggang sa ayun na, saglit na tumahimik. Walang ano-ano. Sa oras ng 12:00 ng hating gabi, meron na lamang akong narinig na boses ng isang lalaki. Tumatawag sa labas ng pintuan ng bahay namin. Ang una niyang sinabi, kilala niya daw ang mister ko. Tinanong ko ito kung ano ang pangalan niya. Hindi niya sinagot. Tinanong ko ulit kung taga